Nagsimula ang pelikula kay Ted Wendell, isang pastor, na nangangaral ng ebanghelyo ng pag-asa sa radyo habang nakasuporta ang kanyang mapagmahal at tapat na asawang si Emily. Kasalukuyan silang nagsi-celebrate para sa kanilang ika-20 anibersaryo ng kasal, nang ipalam ni Dickens kay Ted, isang miyembro ng simbahan, na pumayag ang Radio Powers na magpadala ng isang tao na magmamasid sa kanyang pangangaral bago siya maging kwalipikado para sa isang programa sa telebisyon. Pinuntahan ni Ted si Emily para sabihin sa kanya ang mabuting balita, at masaya naman si Emily para sa kanya. Kasunod nito, itinuro ni Emily kay Ted ang isang lalaki na nagmamasid sa kanila sa malayo. Dahil ang pangunahing layunin ng simbahan ay akayin ang mga tao sa Diyos, inimbitahan siya ni Ted sa kanilang party. Ang pangalan ng lalaki ay Luke McElroy. Sinabi ni Luke na natutuwa siyang makilala sila nang ipakilala siya kay Emily. Kinalaunan, niyaya siya ni Ted na samahan sila sa hapunan, at pumayag naman siya. Kaya naman hiniling ni Ted kay Emily na maghanda ng pagkain para sa tatlo dahil sasamahan sila ni Luke. Kinagabihan pagkatapos ng hapunan, pinuri ni Luke ang masarap na luto ni Emily. Sinabi niya sa kanya na ang pagkaing iyon ay tinatawag na paella, at natutuwa siya na nasiyahan ito habang nililinis niya ang mesa. Upang maiwasan ang pagbibigay ng maling impresyon sa network, inirekomenda ni Emily kay Ted na ipagpaliban ang paghingi ng donasyon sa simbahan dahil naroon ang magmamasid galing sa TV station. Tungkol naman kay Luke, pinili ni Ted na kaibiganin siya sa kabila ng pag-aalangan ni Emily sa kanya. Kinuha din siya ni Ted bilang bagong handyman dahil naghahanap siya ng gagawin. At dahil wala siyang matutuluyan, inutos niya kay Emily na samahan siya sa bakanteng silid sa basement ng simbahan. Sa kabila ng hindi pagsang-ayon ni Emily sa ideya, napilitan siyang sumunod sa kahilingan ni Ted at dinala siya sa simbahan upang ipakita sa kanya ang kanyang silid. Doon, sinubukan ni Luke akitin siya habang iniaabot sa kanya ang mga susi, ngunit tila walang pakialam si Emily. Kinagabihan, nag-usap sina Ted at Emily tungkol sa opinyon ni Emily sa pag-imbita ng isang estranghero sa kanilang tahanan nang hindi muna inaalam ang kanyang pagkatao. Nagrereklamo si Emily na hindi man lang niya iginagalang ang kanyang pananaw sa kabila ng katotohanan na siya ay una munang naging asawa niya bago naging kasosyo sa ministeryo. Sinabi ni Ted na ang kanyang mapagmataas na pag-uugali ay hindi mabuti para sa kanilang pag-aasawa at sa ministeryo, kaya hinimok niya siya na suriin ang kanyang sarili. Kinaumagahan, habang inihahanda ni Emily ang kanyang tsaa, napansin niya si Luke sa bintana na ginagawa ang kanilang sirang sasakyan. Napahanga siya rito kaya't lumapit siya at binigyan ito ng isang baso ng tubig. Sinubukan niyang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan, dahil gusto niyang malaman kung ano ang pinaplano niya. Gayunpaman, iniiwasan niya ang tanong at inililihis niya dito ang atensyon ni Emily. Sa kasunod na Sunday service, pinasalamatan ni Lori Fasaro, ang supervisor ng TV station, si Ted para sa kanyang nakakapukaw na sermon. Sinabi rin niya na magbibigay sila ng mga huling komento para sa programa sa telebisyon. Dumating naman si Tracy at ipinaalam kay Emily na ang driver ng bus ay may sakit at hindi niya may hahatid ang mga bata sa kanilang mga tahanan. Sa kabila ng pagtutol ni Emily, hiniling ni Ted kay Luke na ihatid ang mga bata pauwi. Ang hindi pagkakasundo ni na Emily at Ted sa mga isyu ni Luke ay muling lumabas sa pagkakataong ito. Dahil wala siyang choice, binigyan niya ng telepono si Luke para makipag-ugnayan sakaling may mangyari. Habang si Emily, Sarah at Cindy ay abala sa pag-iisip kung paano makakaipon ng mas maraming pera ang simbahan, nakita nilang bumalik si Luke sa bus kasama si Tracy Duggins na nagkukulitan. Tinanong ni Sarah si Emily kung paano sila nagtiwala agad sa isang taong hindi nila kilala na manatili sa kanila. Narinig ng pastor ang pag-uusap nila at sinabing makikilala lamang ang isang tao sa kanyang gawa, at sa paglipas ng panahon, malalaman nilang lahat kung anong klaseng tao si Luke sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Habang papalabas sila ng bahay, tumawag si Luke at sinagot ni Emily ang telepono. Gusto niyang ipaalam sa kanya na nakarating sila ng maayos kahit hindi siya nagtiwala sa kanya. Iniwan niya ang telepono at sumama kay Tracy. Habang papaalis sila ay nakatingin siya na parang may pagseselos. Isang araw, nangyayain ni Emily si Luke para sa hapunan mula sa kanyang silid, ginamit niya ang pagkakataon at sinubukan siyang akitin sa isang relasyon, isang bagay na mukhang ninanais niya. Ngunit biglang nagpakita si Ted na muntik na niyang mahuli ang kanyang asawa sa akto. Nang gabing iyon ay napanaginipan ni Emily na nagkita sila ni Luke dahil nagsimula na itong magka-crush sa kanya. Subalit masama ang ending, dahil nahuli sila ni Ted at napasigaw siya na gumising kay Ted. Nang sumunod na araw, sina Ted at Emily ay nakipagkita sa mga kinatawan ng radyo tungkol sa programa sa telebisyon at naging matagumpay ang pagpupulong.
Ngunit habang nagmamaneho sila pauwi, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan kung saan sinisisi ni Ted si Emily sa ginawa niyang pagsagot para sa kanya at sinabing nagmukha siyang mahina. Tulad ng isang mabuting asawa, humingi siya ng tawad sa anumang maling nagawa niya. Dahil medyo na-stress si Emily pagkatapos ng pagtatalo, nagpa siya siyang magdasal sa simbahan para makapagpahinga. Habang nagdadasal, dumating si Luke at nakumbinsi siya na hindi sapat ang pagmamahal ng kanyang asawa at gayunpaman ay karapat-dapat siyang maging masaya. At dahil sa napaka-vulnerable niya sa oras na iyon, at sa pagsasabi sa kanya ni Luke ng eksaktong mga salita na kailangan niyang marinig, sinuko niya ang sarili at nakipagrelasyon sa kanya, nagtaksil sa unang pagkakataon sa kanilang kasal. Samantala, si Ted ay abala sa pag-record ng kanyang programa sa telebisyon noong gabing iyon, na siyang perpektong pagkakataon para magtaksil si Emily. Kinaumagahan, nang makabalik si Ted mula sa pagre-record ng programa ng simbahan, nagulat siya nang makitang gising si Emily. Sinabi niya na kinabahan siya tungkol sa magiging resulta ng kanyang programa kaya maaga siyang nagising. Napansin agad ni Ted ang pagbabago sa ugali nito at nagpatay-mali siya dahil kailangan niyang magpahinga. Pagkatapos ng church service nila, nakita ni Sarah ang kwintas ni Emily na nawala noong gabing may nangyari sa kanila ni Luke sa simbahan at ibinigay ito sa kanya. Nagdahilan siya na marahil nahulog ito sa isa sa kanyang mga personal na pagdarasal sa simbahan. Nagsimula nang mapansin ang chemistry ni Emily at Luke dahil sa kung paano nila titigan ang isa't isa. Pagkatapos ng church service na iyon, sinundo ni Tracy si Luke dahil gusto rin siya nito na pumukaw ng atensyon ni Emily nang makita silang sabay na umalis. Nagseselos ito, dahil hindi siya ang uri ng babae na gustong ibahagi ang isang lalaki sa ibang babae. Nang gabing iyon, dahil wala si Ted para sa programa sa TV, ginamit ito ni Emily bilang pagkakataon na makipagkita kay Luke sa basement ng simbahan. Bigla namang pumatok si Tracy sa kanyang pintuan, kaya itinago niya si Emily sa closet. Gusto ni Tracy na pumasok sa kwarto niya ngunit hindi niya ito magawa dahil nasa loob si Emily. Habang sinusubukan niyang magdahilan kay Tracy para hindi siya makapasok, sinabi ni Tracy sa kanya na kung si Emily ay hindi lamang kasal, siguradong siya ay nasa basement na ni Luke dahil napansin nilang lahat kung paano siya titigan nito. Para bigyan ng oras na makaalis si Emily, niyaya niya si Tracy na kumain sa labas. Dahil ang buhay ni Emily ay nakasandal sa pundasyon ng katotohanan at moralidad, nang magkita silang muli ay hiniling niya kay Luke na itigil na nila kung anuman ang kanilang ginagawa kahit gusto niya ito. Dahil ito ay mapanganib para sa kanya, sa kanyang kasal at sa ministeryo. Subalit, sinubukan siyang hikayatin ni Luke na ipagpatuloy ang kanilang relasyon, ngunit nakapagdesisyon na siya. Nang siya ay umalis, si Luke ay nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang tao na inutos sa kanya na i-blackmail si Emily at kunin ang pera gaya ng plano nila. Isang gabi, inimbitahan ni Luke si Emily sa isang inuman kung saan pinagbantaan niya ito para bigyan siya ng $50,000 para sa kanyang pananahimik tungkol sa anumang nangyari sa pagitan nila, at sinasabing may ilang mapanganib na tao na gusto siyang patayin. Habang nagmamaneho siya pauwi, dahil sa guilt sa kanyang mga ginawa ay sinubukan niyang wakasan ang kanyang buhay ngunit nabigo siya. Dumiretso siya sa simbahan para humingi ng tawad. Bigla namang nagpakita si Ted at nagpasya siyang ipagtapat ang kanyang mga kasalanan sa kanya, ngunit ayaw niyang marinig ang kanyang pag-amin, na sinasabing hindi siya isang pari. Sinabi niya sa kanya na gusto na niyang magkaanak dahil siya ay nauubusan na ng oras bilang isang babae. Ngunit ang tanging bagay na importante kay Ted ay ang ministeryo at wala nang iba pa. Samantala, hindi handa si Emily na magnakaw mula sa simbahan para sa kanyang kasalanan. Kaya naman, para mapilitan siya, sinabihan siya ni Luke ng mga bagay tungkol sa kanyang personal na buhay na sa tingin niya ay walang nakakaalam. Tulad ng dahilan kung bakit niya sinubukang magpakamatay noong bata pa siya, ay dahil inabuso siya ng kanyang ama. Ang batang ipinanganak niya mula sa kanyang ama na ipinamigay niya. Bukod pa rito, inihayag ni Luke na ang bata ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Nagulat si Emily at nakaramdam ng kilabot dahil naalala niya ang kanilang mga nagawa. Napasigaw siya sa sakit dahil nakagawa na naman siya ng matinding kasalanan na walang kapatawaran. Habang sinusubukan niyang tumakas sa kahihiyan, hinabol siya ni Luke, at hinihiling sa kanya na ibigay ang $50,000 sa kanya bilang kapalit ng kanyang reputasyon at ministeryo ni Ted, at tinitiyak na aalis siya sa lalong madaling panahon. Dahil siya ang Chief Financial Officer ng simbahan, ang kailangan lang niya ay magpunta sa bangko para lutasin ang kanyang problema. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magnakaw ng pondo ng simbahan upang makaalis sa sitwasyong ito. Samantala, nakipagkita siya sa kanyang kaibigang si Cindy, na napansin na may gumugulo sa isipan niya. Kaya,
Tinanong niya kung ano ang problema niya. Itinanong naman ni Emily sa kanya kung nakagawa na ba siya ng kasalanan na walang kapatawaran. Ikinwento naman ni Cindy sa kanya ang panahon kung kailan nagulo ang pagsasama nila ng kanyang asawa, at kung paano siya nakipagrelasyon sa kapatid ng asawa niya. Sinabi niya kay Emily na kung talagang mahal niya si Ted at ang mga itinatag nila, kailangan niyang matutong itago ang kasalanan gaya ng paglihim niya ng panluloko sa asawa niya, at mag-alala lamang sa araw na maaaring lumabas ang katotohanan. Kaya sinunod ni Emily ang payo ng kanyang kaibigan at nagpa siya na ibigay ang pera kay Luke. Gayunpaman, sa paglipas ng mga araw ay kinakain na siya ng kanyang konsensya, kaya nagpa siya siyang sabihin kay Ted ang totoo. Nagalit siya sa kanya, at sa proseso ng pagtanggi sa kanya para sa kanyang mga gawa ay nawalan siya ng malay. Kinaumagahan, nagising si Emily sa ospital. Ipinaliwanag ng doktor kung bakit siya naroon at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang magandang balita na siya ay nagdadalang tao at hindi pa ito alam ni Ted. Nang sabihin ni Emily kay Ted ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, tila wala siyang pakialam, at sinabi sa kanya na babagsak ang simbahan dahil sa kanyang mga ginawa. Kinaumagahan, sinabi sa kanya ni Ted na iaanunsyo niya na bababa siya bilang ministro at iniwan siya sa kanilang bahay. Samantala, pumunta si Emily sa silid ni Luke sa simbahan upang linisin ito, bilang simula ng kanyang pag-move on. Nang magsisimula na siya, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na libro at may nakita siyang sulat sa loob nito, na nagsasaad na nagkikita sina Luke at Ted sa isang hotel. Nagmamadali siyang pumunta sa hotel na nakasaad sa sulat at nakita niya si Luke doon. Nagawa niyang pilitin si Luke na sabihin sa kanya ang totoo, na hindi niya ito anak. Ibinunyag rin ni Luke na lahat ng nangyari sa pagitan nila ay set up lamang. Ang lahat ay pinlano mismo ni Ted, para hiwalayan siya ng may simpatiya ng simbahan. At lahat ng impormasyon na alam niya tungkol sa kanya, tulad ng ipinamigay niyang bata, ay ibinigay sa kanya ni Ted. Pinangakuan din siya ng $25,000 pagkatapos nito. Nabunyag din na si Ted ay may lihim na relasyon kay Amanda, isa sa mga miyembro ng simbahan. Kinabukasan, pumunta si Emily sa ospital para magpa-check up, nanlumo siya ng ibunyag sa kanya ng isang doktor na nagpa-vasectomy si Ted 2 taon na ang nakararaan. Ibig sabihin, hindi kay Ted ang pinagbubuntis ni Emily kundi kay Luke. Nang sumunod na gabi, nagkita sina Luke at Ted sa isang bar para iabot sa kanya ang kanyang pera, ngunit may isa pang plano si Ted at nag-alok sa kanya ng $50,000. Sinabi sa kanya ni Ted na dahil sa pagkakasala sa pagnanakaw ng pera ng simbahan at pagtataksil, magpapakamatay si Emily sa pamamagitan ng pag-overdose sa sleeping pills habang siya ay nasa simbahan. Tinanong siya ni Luke kung paano niya nalalaman na mag-overdose siya. Sinabi sa kanya ni Ted na iyon ay dahil siya ang maghahanda ng tsaa na iinumin niya. Ang trabaho ni Luke ay siguraduhing hindi siya mabubuhay. Sa araw ng TV broadcast, pinaghanda ni Ted si Emily ng almusal ng may laso na tsaa, ito ay bago siya umalis patungo sa simbahan. Pumunta naman si Luke sa kanilang bahay hindi para panoorin siyang mamatay kundi para iligtas siya. Sa simbahan, nagpakita si Emily kasama ang isang pulis at inilantad sa lahat ang ginawa ng kanyang asawa sa TV. Halos makumbinsi ni Ted ang mga tao na si Emily ay nasa bingit ng pagkabaliw at nag-iisip na magpakamatay, ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit sa kabutihang palad, pumasok si Luke at pinatugtog ang recording ng pag-uusap nila sa bar na nagsasaad ng plano ni Ted na i-overdose siya. Nang walang ibang pagpipilian, kinuha ni Ted ang baril ng pulis at binaril si Luke sa kanyang balikat. Nagbanta rin siyang papatayin si Emily, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakumbinsi niya si Ted na sumuko. Sa wakas, si Ted ay inaresto ng pulisya para sa kanyang mga krimen at si Luke dahil sa paglabag sa kanyang parol. Sana ay nasiyahan ka sa iyong napanood. Mag-subscribe ka na rin. Marami pa kaming i-upload na videos katulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.